Hello mga karkrod! Alam nyo ba na bilang isang kasambahay, may mga benepisyo at proteksyon kayong matatanggap sa ilalim ng batas. Hindi lang ito tungkol sa sahod at trabaho, kundi pati na rin sa seguridad para sa iyong kinabukasan. Sa bisa na Republic Act number 10361 o ang Batas Kasambahay, lahat ng kasambahay sa Pilipinas ay may karapatan sa Social Security System. Pero paano nga ba ito gumagana? Ano ang mga benepisyong maaari makuha at paano naman ang proseso ng pagpaparehistro at pagbabayad ng kontribusyon? Sa video ito ay bibigyan namin kayo ng malinaw at madaling sundan na gabay tungkol sa SSS para sa mga kasambahay. Kaya't siguraduhin na tapusin ang video ito at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang mahalagang impormasyon. Ano ang SSS Kasambahay? Ang SSS Kasambahay ay isang programa na nagbibigay ng Social Security benefits sa mga kasambahay o domestic workers sa Pilipinas. Ayon sa batas, ang kasambahay ay sino mang nagtatrabaho sa isang pribadong tahanan bilang tagapag-alaga ng bahay, yaya, hardinero, kusinero, tagapaglaba o iba pang trabahong may kinalaman sa household services. Sa pamamagitan ng programang ito, ang mga kasambahay ay magkakaroon ng proteksyon at seguridad sa panahon ng pangangailangan. Hindi lang ito simpleng benepisyo. Ito ay isang mahalagang hakbang para sa mas maayos at mas ligtas na kinabukasan. Benepisyo ng SSS para sa kasambahay. Kapag miyembro ng SSS, maaring matanggap ng kasambahay ang sumusunod na benepisyo. Sickness benefit. Pinansyal na tulong kapag hindi makapagtrabaho dahil sa sakit o aksidente. Maternity benefits. Suporta para sa panganganak o miscarriage. Retirement benefits. Pensyon na matatanggap kapag umabot sa retirement age at may sapat na kontribusyon. Disability benefits. Tulong para sa mga may permanenteng kapansanan. Death benefits. Pinansyal na suporta sa pamilya ng namayapang miyembro. Funeral benefits. Tulong pinansyal para sa pagpapalibing. Unemployment benefits, cash assistance sa mga nawalan ng trabaho nang hindi nila kasalanan. Napakaraming benepisyo mga karekrod, di ba? Kaya't mahalagang siguraduhin na updated ang inyong SSS membership at contributions. Sino ang maaari makapagparehistro at paano? Ang lahat ng kasambahay na nakapagsilbi ng hindi bababa sa isang buwan ay dapat irehistro sa SSS ng kanilang employer sa loob ng 30 days mula sa simula ng trabaho. Maaring gawin ang pagpaparehistro sa pamamagitan ng online, sa SSS website o mobile app, sa anumang SSS branch sa buong bansa. Mga kailangan dokumento para sa pagpaparehistro. Bago makapagparehistro, kailangan ihanda ng employer ang mga sumusunod. Kasambahay Unified Registration Form, PPS-KUR. Household Employer Unified Registration Form, PPS-HEUR1. Household Employment Unified Report Form, PPS-HEUR2. Valid ID ng kasambahay tulad ng birth certificate, passport, PRC card o driver's license. Kung walang primary ID, maaring gumamit ng dalawang secondary ID na may pangalan at petsa ng kapanganakan. Paano magbayad ng SSS contribution bilang household employer? Para masiguro makakuha ng benepisyo ang kasambahay, kailangan regular na magbayad ng SSS contribution ang employer. Narito ang mga hakbang. Alamin ang tamang contribution. Kunin ang SSS contribution table sa SSS website o sa pinakamalapit na SSS branch. Ibawas ang bahagi ng kasambahay sa kontribusyon depende sa sahod. Maaring may ambag ang kasambahay sa kontribusyon. Ngunit kung mas bababa sa 5,000 ang kita niya, sagot ito ng employer. Magbayad ng kontribusyon sa pamamagitan ng SSS branches, over-the-counter payment sa alinmang SSS branch, online banking sa mga bangkong may SSS payment option, SSS mobile app, gumamit ng payment reference number, PRN, at bayaran online. Bayad centers at partner establishments tulad ng CIS, Bayad Center at SM Mark Inc. I-file ang remittance online matapos magbayad. Ipasok ang detalye sa my.sss portal at itago ang resibo bilang patunay. Mahalagang pagpapaalala para sa mga employer.
Kung mahigit sa isang kasambahay, siguraduhing irehistro ang bawat isa at magbayad ng kontribusyon para sa kanila. Para sa mga part-time kasambahay, kahit part-time lang sila, kailangan pa rin silang irehistro at bayaran ng kontribusyon. Kapag may bagong kasambahay, siguraduhin mairehistro agad sa SSS sa unang buwan ng kanyang trabaho. Kung umalis o nag-resign ang kasambahay, ipagbigay alam sa SSS upang maiwasan ang patuloy na pagbabayad ng kontribusyon. At yun lamang po mga ka-recruit, ang tungkol sa SSS kasambahay. Tunay nga na isang itong mahalagang programa para sa mga kasambahay upang bigyan sila ng proteksyon at seguridad sa kanilang trabaho. At bilang employer, obligasyon natin tiyakin na rehistrado at updated ang kanilang contribution upang matiyak na matatanggap nila ang mga benepisyong nararapat sa kanila. Huwag kalimutang sundin ang tamang proseso upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang SSS website o magtungo sa pinakamalapit na SSS branch. Mga ka-recruit, kung nagustuhan mo ang video ito, mag-comment lang below. Para sa napakagandang playlist, pindutin lang po dito. Para sa napakagandang recommended video, dito. At pakisubscribe na rin po dito.